Alam naman natin kung sino ang tunay na salot ng ating lipunan. Ay walang iba kung hindi itong mga kongresista na pilit pinapatahimik ang tao na katulad ni Kiko Balsaga na magsalita laban sa nangyayari ngayon sa ating administrasyon. Alam naman natin na kung saan sila pabor, ang mga kongresista sa loob ay pabor sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Kaya sila ay nais na tahimikin ang taong tumalaban sa kontra-korupsyon. Kaya ito, kung may naman narinig pa dyan ng mga kongresista na nasa loob, mahiya naman kayo sa mga ordinaryong Pilipino na nagpapasahod at nagpapalamon sa inyong mga pamilya. Tandaan ninyo, hindi kayo lumaman kung hindi kayo niluklok ng taong bayan. Pero hindi pa ba sapat ang inyong mga sweldo para magnakaw sa kaban ng bayan? At ngayon, ang nais ninyo ay patahimikin yung mga taong nagpapahayag at pagkontra sa nangyayari ninyong ginagawang kalokohan dyan sa loob. Bakit hindi ninyo paimbestigahan ang inyong mga kasamahan na maraming mga anak, maraming mga kabit, at ang inyong mga salin na wala nang ginawa kundi magnakaw sa kaban ng bayan? Marami sa inyong mga kasamahan dyan, alam ninyong magnanakaw, pero hindi nyo sinampahan ng ethics complaint dahil pabor kayo sa ginagawa ng inyong kasamahan. Kaawa-awa po ang nangyayari ngayon sa DPWH. Ang mga ordinaryong engineer ang nakukulong, pero ang mga ordinaryong engineer ay nagtatrabaho lamang, naghahangad ng magandang trabaho, may pagkain sa pamilya, pero nagamit ng mga hayop na mga kongresista. At wala pang ni isang kongresista na nakakulong hanggang ngayon. Ilang buwan ng investigasyon, pero wala pa rin resulta. Mas nauna pa nilang sampahan ang maliliit na isda kaysa sa mga dambuhalang buhaya na nasa loob ng Kongreso. Kaya sa mga kongresista dyan, nahiya naman kayo, mga putang ina nyo. Mahiya kayo sa taong bayan, mahiya kayo sa mga anak ninyo. Hindi habang buhay ay mga kongresista kayo. Darating ang panahon na magiging ordinaryong Pilipino kayo at mag-react din kayo sa mangyayaring korupsyon na ginagawa ng mga dating kasamahan ninyo. Mahiya kayo sa ordinaryong Pilipino na maraming namamatay. Mahiya kayo sa mga ordinaryong Pilipino na hanghaba-haba ng pila sa mga ospital dahil inuna ninyo ang pagnakaw sa kaban ng bayan kaysa tumpanan ninyo ang inyong sinumpaang salaysay at tungkulin na magsilbi at protektahan ang taong bayan. Kaya kayo binoto bilang representative para irepresenta ang mga ordinaryong Pilipino ipaglaban sa inyong mga lugar, sa inyong mga distrito. Pero ginamit ninyo ang pansamantalang mandatong yan para magnakaw sa kaban ng bayan. Kung may hiya pa kayo, mga kongresista, kung ako sa inyo, kung hindi pa masyadong makatalang mukha ninyo, putang ina nyo, ibalik nyo ang pera ng taong bayan. Ibalik kayo sa Kongreso. Wala kayong silbi sa Pilipinas. Kayo ang tunay na nagpapatira at nagdidestabilize ng bansang ito. Dahil kayo ang nagnanakaw, kayo ang nagwawalang hiya sa bansang ito, at kayo ang nagpapahirap sa ordinaryong Pilipino. Kaya kayo ang tunay na nag-destabilize ng bansang ito. Mga hayop kayo, mga untok ito. Yun lamang po. At ngayon naman, pakinggan natin ang boses. Siguro kilala nyo to. Napaka-viral nito ngayon. Napakatapang. Siya lamang ang nagnira kay John B. Crimolia ng harap-harapan. Ngayon, kasama natin siya. Pakinggan natin
ang kanyang salubin. Laban para sa bayan. Anong pangyayapi natin? Ang kanyang talumpati. Pesa na po kayo mga kapatid. Wala po akong ngipin eh. Medyo... Alam mo lang ito yung warak matulay mga barakat po. Handang ito na po mga kapatid. Patagpag po yung kalooban ko. Sa nangyayari ngayon eh. Hindi na po. Ako po narito, pwede niyo po akong tawagin sa pangalang Simon Ibarra. Pwede niyo po akong tawagin Simon Ibarra. O pwede niyo rin po akong tawagin Magdiwang. Ako ay ang kalayaan. Ako po, hindi po ako masyadong marunong sa pagtatalumpati. Makikwento lang po ako. Pinalikan ko po ang kasaysayan mula noong panahon ni Jose Rizal. Ang revolusyon ng Haring Bayan ng Katagalugan. Nagpula po tabiyak sa pamumuno ng magtalo ni Aguinaldo. Si Aguinaldo po huling sumapi sa Katipunan. Wala po yun eh. Ang nagdiwang po ang grupo ni Andres Bonifacio na halos po buong Cavite masasakupan po yun ng magdiwang. Wala po yung Magdalo. Naalala niyo po yung Magdalo mga kapatid. Itilianes, naalala niyo po ba? Punas po yun eh. Pero si Trillanes, isa yan sa ugat kung bakit nakakulong ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kapatid, inaral ko po at pinalikan ang kasaysayan ng revolusyon ng Pilipinas. Grabe po nangyaring kataksilan ni Aguinaldo. Pinapatay po si Bonifacio, si Jack Andres Bonifacio. Kasi premo po ng kagalang-galangan, kataas-taas at kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Yan po sir, totoo po yun. Hindi po ako nagkubola. Kaya nga po, nadadala ako ng emosyon eh. Kasi kung titignan po natin, mula po nung kasaysayan ng unang revolusyon hanggang ngayon, tumutugpa po mga pagyayari. Umuulit at bumabalik-balik po ang mga katwenturan, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay. Nakakatakot po eh. Mga kapatid, ako po narito dahil po sa binalikan ko yung kasaysayan, nakita ko po ang mga pagkakamali. Isa lang po ang ugat eh kung bakit nangyayari sa atin to. Wala pong iba. Hindi po Pilipino sa kapwa Pilipino ang nagpapahirap sa kapwa natin Pilipino. Kaya po tayo naghihirap ng ganito ay dahil sa kababayaan ng gobyerno ni Marcos. Yes. Kaya panawagan ko po sa aking mga kapatid, bumangon po tayo. Palayasin natin ang nag-ahari ng gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Bumangon po tayo. Ipagtanggol po natin ang ating kalayaan. Ipagtanggol po natin ang ating karapatan.
Sobra na po ang ginagawa ng gobyerno Marcos sa atin. Pinagsasamantalahan na po tayo. Marami na po Pilipinong namamatay sa kalabitan. Pinapabayaan po ng gobyernong Marcos at ng kanyang mga kamangwat. Kawawa na po ang Pilipino, mga kapatid natin Pilipino. Kawawa na po. Kailangan po bumangon tayo at magkaisa. Palayasin natin, patalsikin natin ang gobyerno Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Mabuhay ang kalayaan! Wala rin kasalanan ni Rodrigo Roa Duterte. Lahat po, nagtrabaho po siya ng maayos para sa atin. Alam po natin yan eh. Pinagtanggol po tayo laban sa droga. Pero tignan niyo bakit siya nakakulong rin. Pinaratangan siya ng gobyerno na nagkasala siya. At ginala siya ron para makulong at para mamatay siya ron. Crime against humanity ang sinampa ng gobyernong Marcos na kasalanan ni Roa Rodrigo Duterte. Kaya siya po nakakulong ron, mga kapatid. Kagaya po rito, si Congressman Barsaga ay wala pong kasalanan. Sinasabi lang po niya ang katotohanan. Ikaw, Congressman Bono, lumayas ka dyan. Wala kang kwenta. Congressman Avalos, lumayas kayo lahat din. Mabilang ko ng ethics committee. Wala kayong kwenta. Sumisigaw ang mga kapatid sa Pilipino. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Naririnig niyo ako. Pakinggan niyo ako. Kongreso, pakinggan niyo ako. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Puro kayo magtanakaw. Pinabaliktad mo ang istorya. Kayo ba ang magaling? Kayo ang magtanakaw. Kayo ba ang magaling? Walang kasalanan si Congressman Barsaga. Ang ginawa po niya ay magsalita ng totoo. Nung totoo po ay sinabi niya. Kasalanan po ba na? Kasalanan po ba yan? Di ba hindi? Para rin tayong mga kapatid na Pilipino. Anong kasalanan natin, di ba? Ang may kasalanan ang gobyernong Marcos. Pinagsasamantalahan tayo. Inaapit tayo. Tinatanggalan tayo ng karapatan. Inaalisan tayo ng kapangyarihan. Inaalisan tayo. Pinagdadakawan tayo. Kamantalang wala tayong kasalanan. Tayo, mga kapatid na Pilipino, tayo ang naglagay sa gobyernong Marcos yan sa Malacanang. Dahil wala siyang pakinabang. Kanatawagan ako sa mga kapatid kong Pilipino. Pumangon tayo. Palayasin natin ang mga kwetang gobyernong Marcos. Ginagamit ang militar, ginagamit ang kapulisan para supilin yung karapatan natin, para pahirapan tayo. Dapat maintindihan natin dyan, mga kapatid. Wala silang karapatan dahil ang kapangyarihan ay nanggagaling sa atin. Diba? Lahat na pangawalan niya, lumayas kayo dyan. Pinakasayang dahil mga Pilipino, yung mga walang iya, mga walang pakinabang, nasa amin ang kapangyarihan, wala sa inyo, puro kayo magnanakaw. Tama! Wala ganun karapatan para sikilin ang karapatan namin. Nasa amin ang kapangyarihan, huwag kayong maghari-harian
dito sa Pilipinas. Hindi ito sarili ito. Hindi ito pag-aari ito. Pag-aari ito ng mga kapatid nating Pilipino. Narinig niyo ko? Yung mga hindi sumasalayo na sasabi ko, upakan niyo ako. Gusto ko makita yung tapang niyo. Hinahanap mo kayo. Lahat ng hindi ko sunada yung sinasabi ko, upakan niyo na ako. Handa akong mamatay para magtanggol ang karapatan ng mamayamayang Pilipino. Mga kapatid na Pilipino. Nananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino. Luzon, Visayas, Mindanao. Gumising kayo at bumangon. Ipaglaban natin ang kalayaan. Ipaglaban natin ang karapatan. Palayasin natin ang mga magdanakaw sa gobyerno. Palayasin natin. Masyado na sila. Masyado na sila perwisyo sa buhay natin mga Pilipino, di ba? Panahon na para mawala na sila. Magkain na tayo. Babagsakin natin ang gobyerno ng Marcos. Ayaw na natin na kanila. Nananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino. Kain na tayo. Palayasin natin sa Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Paniwanan. Ang Malayos. Congressman Primo. Umpisaan ko na. Lumayas kayo dyan. Wala ka kayo ang kwenta. Hindi kayo nagsisilpi ng tabit. Mga traitor kayo. Traitor kayo sa mga bayang Pilipino. Lahat ng mga traitor. Pagsilayas kayo dyan. Hindi namin kayo kailangan. Kaya pulis, kaya sundalo. Basta traitor. Lumayas kayo dyan. Hindi namin kayo kailangan. Kailangan namin magkabigkis-bigkis sa mga kapatid namin Pilipino para magbago ang buhay namin. Magbago ang Pilipinas. Diba? Wala ko na mataan para manatili ang mga traitor, ang mga magdanakaw, ang mga nagpapahirap sa buhay natin. Magkaisa tayo, bumangon tayo, tumayo tayo, ipaglaban natin ang kalayaan, ang karapatan natin, nasa atin ang kapangyarihan. Palayasin natin sila, hindi natin sila kailangan. Maglagay tayo ng karapat dapat na magsisilpi sa kasilpi natin. Kasi yung mga hayop na yan, yung mga hayop na nasa gobyerno, walang ginawa, puro kakabaran, puro kaadikan, puro magdanakaw. Hindi natin kailangan yun. Kailangan natin umasenso ang bawat isa sa atin. Diba? Puro perwisyo ang ginagawa nila. Puro magpapahirap. Kaya hindi nyo ba kapatid? Sinasabi ko. Kaya dapat, mga kapatid, bumising na tayo. Bumising na tayo at tumayo tayo, bumangon tayo. Palayasin natin ang mga magdanakaw ng kwenta na hindi na kayo natin dyan sa kapangyarihan sa gobyerno. Nasa atin ang kapangyarihan. Huwag tayong matakot. Nananawagan ako sa buong bansang Pilipinas. Bumisig tayo at bumangon. Ipaglaban natin ang ating kalayaan. Mabuhay ang mga kapatid na Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa napakagandang talumpati
Ngayon naman, pakinggan natin ang boses na matagal na lumalaban at tumutulong sa mga inaapi ng ating mga OFW. Kuya Ferdinand de los Santos. Hello. Kailangan may mali na. Okay yun. Magandang gabi sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kasamang patriotics, mga nationalists, na mga tunay na mga bayan at nagmamalasakit sa ating bayan at mamayan. Hindi man tayo mga politiko, pero ang puso natin ay nasa mga tunay na Pilipino. Maraming salamat po mga kapulisan, na mga magigiting na nagmamasid ng kapayapaan dito sa nagaganap na sentimento ng mga tunay na mamamayang Pilipino na apektado sa sobrang kakurakutan. Yeah! Palapakan natin si Congressman Kiko Barsaga. May sarili siyang expression. Meron din ako. Yeah! Yung iba niya may sariling expression eh. Pag gumaganon. Kanya-kanyang expression yan. Ayan nga mga kasama, magpapakalala muna ko sa inyo lahat. Ako po isang social media influencer. Nakakasawa na rin yung makapag-away ka, makapagsigawan ka sa daan, makapag-away ka sa Facebook dahil may gusto tayong ipaglaban. Kaya po ang ginawa ko bilang isang music artist, pinaan ko na lang lahat yan sa kanta. Lahat ng nakikita ko, lahat ng nararamdaman ko, inilalagay ko sa isang kanta. Mahirap makapag-away. Mas masakit sa kanila yan. Pero mas masakit ang marinig nila ang katotohanan. Sabi ko nga po sa inyo, kayo ba napapagod na? Hindi tayo mapapagod. Alam nyo kung bakit? Dahil hindi naman tumitigil ang mga magnanakaw sa ating gobyerno. Habang sila nagnanakaw, patuloy na gumagawa ng kabuktutan, tayo patuloy din nalalaban. No? Ayos pa sa ating mga Pilipino. Kaya naman ngayon, ang ihandog ko sa inyong awitin, ito nihahandog ko sa ating minamahal na Congressman Kiko Barsaga, ang awit ng Palaboy. Mabuhay tayo mga Pilipino. Walang titigil hanggat walang nakukulong at hindi pinapanagutan ang kanilang mga kasalanan. Sa ating mga social media influencer dyan, sa lahat ng mga vlogger, maraming salamat sa inyong suporta. Kila Colonel, kila General, salute po sa inyo lahat. Maraming salamat. Pare! Pare! Pakinggan nyo ang awitin ito. Para sa inyo lahat! Mabuhay ang bansang Pilipinas! Dapat tayo magsalita. Huwag tayo matakot! Freedom of speech, mga Pilipino. Ipahayag natin ang ating damdamin. Hoy! Napatawasan ng kita, napapanood ng buong mundo. Wala na ba tayo kapag pag-asa tayo na Pilipino? Lahat gusto nilang usayan pag nilakas katotohanan, lalo na rin hindi maiintindihan. Para sa bayan! Ang awit para sa bayan, ang awit ng panahon, ang aking kinabukasan, iligtas natin ngayon. Hindi nyo kami may ibilang, kayo ay aming ikukulong. Marami kami ang lumalaban sa inyong kurasyon. Ang awit ng sa bayan, ang awit ng panahon, ang ating kinabukasan, iligtas natin ngayon.
Pagdasal ng Pilipinong luhaw sa tunay na pagmamahal. Mabuhay ang Pilipinas! Nakaanin natin sa kanta. Baka sakaling magigising ang mga tao nasa sa loob. Mag-gilgil na yan. Huwag kang tutulog. Karapatan natin na magsalita. Magpahayag ng ating damdamin mga kababayan. Lahat ang nanonood sa inyong mga cellphone. Para po ito sa ating mga anak. Sa kanilang mga kinabukasan. Para sa ating bayan. Dito, Congress na Tito Basaga para sa ito. Nagtatanong, naghahanap ng hustisya, nagtataka, nagtatanong. Hindi nyo kami pinakikinggan. Sa bayan, kayo ang kasalanan. Mahirap na taong bayan, niloko nyo kami. Ang awit para sa bayan, ang awit ng panahon, ang ating kinabukasan. Likas natin ngayon, makabataan, panahon, kabataan, ngayon ang ating panahon. Sa inyo lahat na inyong mga tahanan na nanonood ng inyong mga cellphone, kami po ay inyong patutulungan. Ikayat nyo ang mga nagiging laban ng kapwa ninyo Pilipino. Hindi natin kakayanin ng isa, dalawa, o 10 tao lamang. Magtulong-tulong tayo. Huwag po kayong mananahimik. Dapat nanahimik kayo. Matutuwa ang lahat ng mga magnanakaw at paulit-ulit nila. Dapat sa atin yan. Maraming salamat. Bansang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas. Kayong nasa sa loob, House of Representatives. Sana sa aming munting panawagan, ang sakit na ginawa ninyo sa ating mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po, a.k.a. Erwin the Kings. Palang Cristianos ay naglingkod na ako sa bayan, nakipagpatayin ako sa mga rebelde sa edad kong 14 anyos. Habang hanggang nakikipaglaban pa rin ako, narito pala ang tunay na laban. Wala po sa kabundukan. Nasa patak at isang kalaban natin ay ang congressman. Sila ang kalaban natin. Sila ang nagpupos ng ating kabanang bayan. Ilan lang ang Congress